Mainit na balita ngayon mga kapatid patungkol sa China at Japan. Aerial clash. Sabing ganon, Japan deploys fighter jets after Chinese aircraft makes a move near Taiwan. Yan ang ating pag-uusapan mga tol. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto mga tol, meron tayong bagong panonoorin mula rito sa Times of India. Sabi rito, ayan, kung nakikita ninyo sa title, eto ang ating source mga tol na panonoorin ngayon. Aerial clash. Japan deploys fighter jets after Chinese aircraft makes a move near Taiwan. Alamin natin to mga tol. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. Nasa 152,000 followers na tayo rito sa Facebook. Alright, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Ito no, China-Japan face-off explodes as Tokyo scrambles fighter jets. Umiinit talaga tensyon sa pagitan nitong dalawang to eh. Chinese drone triggers Japan response amid missile deployment dispute. Kasi nga nagpahayag ng etong Japan na itutuloy nila yung pagde-deploy ng kanilang medium range missile malapit sa Taiwan. Dramatic escalation between neighboring countries. Chinese drone pass between Yonagunis Island and Taiwan. So dumaan sa Yonaguni Island and Taiwan. Yung Yonaguni, doon nila i-deploy yung mga medium range missile ng Japan. Yun yung sinabi nila dito sa Yonaguni Island. Japan scrambled aircraft after detecting a suspected Chinese drone near Yonaguni. Malapit sa Yonaguni. Minamatsyaga na sila. The drone was spotted passing between Yonaguni Island and Taiwan on Monday. So itong Lunes lang. Tokyo is preparing to deploy missiles on Yonaguni amid strained relations with Beijing. So yan ay mariing tinutulan mga tol ng China. Diba? Napanood natin yan mga tol. Ginawa natin yan ng reaction video. Pero itutuloy pa rin daw ng Japan dahil ito'y paghahanda bilang proteksyon sa kanilang sarili. The Defense Ministry said the unmanned vehicle was believed to be Chinese. So pinaniniwalaang yun daw ay galing sa China. Regional Air Self-Defense Forces responded immediately to the drone movement. So yun nga, nag-deploy sila ng kanilang fighter jets. Relations have soured after comments by Prime Minister Takaichi on Taiwan defense. So dito naging maasim yung relasyon nila. China criticized Japan's planned missile deployment following a ministerial visit. Beijing called the plan a deliberate attempt to provoke regional confrontation. Yun ang sabi ng Beijing dito sa plano ng Japan na mag-deploy ng mga missile. Japanese officials have repeatedly stated recently that the Japanese government's consistent position or stance has not changed. So we have clearly asked the Japanese side, what exactly is the specific content of their so-called consistent position? Can the Japanese side fully and publicly articulate this consistent position?
The Japanese side keeps repeating its unchanged position but never addresses the issue's core. In reality, Japan is deliberately avoiding China's demand to retract its erroneous remarks, attempting to muddle through. This makes the international community question whether Japan truly has the sincerity and actions to reflect and correct its mistakes. Japan deploys offensive weapons on southwestern islands near Taiwan, deliberately creating regional tension and military confrontation. In connection with the erroneous remarks made by Japanese Prime Minister Sanai Takaichi regarding Taiwan, this particular development is extremely dangerous. Actually, matagal na rin naman may alitan itong Japan at saka China eh. Diba? Kasi ilang beses nang pinapasok ng eroplano ng China, yung airspace ng Japan, ilang beses nang pumapasok yung mga Coast Guard nila doon malapit sa mga isla ng Japan. Minsan hinahabol pa nga sila ng mga Japan Coast Guard eh, di ba? So talagang alam mo, matagal na silang merong ganito. Ngayon mas lalo lang lumalala dahil nga doon sa mga pahayag na binitawan ng bagong Prime Minister ng Japan na hindi ginagustuhan nitong China. Kasi nga sensitive sila masyado kapag pinag-uusapan itong Taiwan eh. And demands the utmost vigilance from neighboring countries and the entire international community. Defense Minister Koizumi said the missiles are purely defensive in nature. So yun ang pinaglalaban nila, pinagmamatuwid nila. Etong missile na to is para sa depensa lang. Kumbaga naghahanda lang sila. He added they are not intended to strike other countries and pose no escalation. So hindi daw inilagay yung mga missile na yun is para gamitin pantira doon sa ibang bansa. Ito'y para lang talaga sa kanilang depensa. A base has been present on Yonaguni since 2016 despite earlier local objections. So matagal na palang may base doon, 2016 pa lang. Tokyo has announced the Type 3 missile deployment to counter potential threats. China continues to claim democratic Taiwan as part of its own territory. Kaya mahirap magbigay, lalo-lalo na pag opisyal ka ng gobyerno, tas bigla ka nagbigay ng komentaryo about sa Taiwan. Ako, sasabihin na naman ng China sa'yo, don't play with fire. Taiwan said Japan's strengthened posture on Yonaguni helps maintain regional security. Sabing gano'n ng Taiwan. Oppose US-Japan militarism in Asia. Meanwhile, hundreds of Japanese protesters demand Takaichi retract Taiwan remarks. So, kahit dito sa Japan mga tol, meron din sila mga ganitong klaseng tao na tumututol din doon sa gobyerno nila o doon sa sinasabi. Hindi talaga makukuha yung 100% na suporta kahit sa bansa naman eh. Pinababawi nila, bawiin mo na yung sinabi mo rito sa Taiwan. Ayaw din itong mga Hapon na mapalaban na naman yung bansa nila. Protesters demand Takaichi to retract her remarks on Taiwan and offer an apology. Pinagsosorry pa nila. Bawiin mo na yung sinabi mo rito sa Taiwan tapos mag-sorry ka sa China. Alright mga kapatid, ayan nakikita natin ang mga nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Yung ibang mga reaction video natin mga tol, nakafocus mainly sa ating bansa. Ito namang mga ganitong klaseng report ay nakafocus naman sa ibang bansa. Kung makikita mo mga tol, talagang nangyayari lahat ng mga nakasulat, lahat ng mga propesiyang naisulat na nung unang panahon pa. Kita mo ngayon mga tol, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, no? Nangyayari talaga eh. Kaya masasabi mo talagang totoo ang banal na aklat mga tol eh. Hindi ito basta-basta nangyayari lang ng wala. Talagang mga tol, nakatakda talagang maganap itong mga bagay na to kasi ito'y palatandaan. Pero sabi, di ba, hindi pa yan ang wakas. Bagamat ito'y panimula ng kahirapan. Nagsimula na noong 1914 pa, nung World War I. Tapos nagkaroon ng World War II. Tapos hindi natin alam mga tol kung magkakaroon ng ikatlo. Pero
'Diba? Yan ang mga nakasulat eh. Wala naman nakalagay kung merong 1, 2, 3, 4, 5. 'Diba? Hindi natin alam yun mga tol. Pero eto, nangyayari itong mga bagay na to. Anyway, ano masasabi ninyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.